Okay, dito naman tayo sa listening part. So basahin natin yung instruction sa number 1. Ang sabi po dyan, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Ibig sabihin, tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So pakinggan po natin yung conversation and piliin sa choices kung tungkol saan yung pag-uusapan doon. So makinig pong mabuti. 1번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 이번 주 토요일이 할아버지 칠순인데 무엇을 사드리면 좋을까요? 용돈을 드리는 게 어때요? Okay, so isa pa po, makinig. 이번 주 토요일이 할아버지 칠순인데 무엇을 사드리면 좋을까요? 용돈을 드리는 게 어때요? Okay, so ano kaya yung pinag-usapan sa audio? So binanggit yung chilsun, nabanggit din yung durida. Ano ba yung durida? So yun yung mga pwede mong gawin dyan. So kung di po talaga naintindihan, ito po yung pinag-usapan nila. Sabi ng lalaki, 이번 주 토요일이 할아버지 칠순인데 무엇을 사드리면 좋을까요? Sabi naman ng babae, yung dun을 드리는 게 어때요? So translate po natin to para mas maintindihan. Sabi ng lalaki, ibon. So ibon, ibig sabihin this or this time. Ju, ibig sabihin week, linggo. Is Saturday, Sabado. Merong E, which is a subject marking particle. Harabuji. So harabuji is lolo, grandfather. Chilsun. So chilsun po, ito yung pwede gawing clue. Ibig sabihin po niyan is 70th birthday. So pang 70 na kaarawan. Merong inde. So ito po, conjunction po ito. Pwede siyang and, pwedeng but, pwedeng so. Nagbibigay ng background information para mas maintindihan ng kausap mo yung sasabihin mo na kasunod. Sabi niya kasunod, buot. Buot is what? With object particle, sa dirida. Sa dirida. So, ibig sabihin na po niyan, you buy something for someone. No? Bibilhin para sa ibang tao. Yan po yung sa dirida. Yung myeonjul ka, ibig sabihin lang po niyan, would be good sa English. Sa Tagalog, pwedeng okay or pwedeng maganda. Sa Tagalogin natin. So sabi niya, yung unang clause, ngayong linggo, Sabado, 70th birthday ng lolo ko. Kaya naman, ano kaya yung magandang bilhin? So yun yung ibig niyang sabihin. Sa English, ibig sabihin niyan, this week Saturday is my grandfather's 70th birthday. So what would be a good one to buy for him? Sagot naman ng babae, yung 돈을 드리는 게 어때요? Soburahin natin. Yung don. So yung don, ibig sabihin naman po nito is pocket money or allowance. Merong object particle. Ito naman, again, durida. Ibig sabihin lang po niyan to give. Yan yung honorific term ng verb na juda. Kung sila na to give, mas magalang lang po itong durida. So, yung nunge o teyo naman, ibig sabihin lang po niyan is how about. So, nagbibigay siya ng suggestion. So sa English, ibig sabihin nito is how about give him pocket money? Sa Tagalog, paano kung bigyan mo na lang ng pocket money? So yun yung ibig niyang sabihin. So tungkol saan ba yung pinag-uusapan nila na yun?
Translate natin itong mga choices. Number 1, nalja. So tungkol ba sa date, sa petsa, yung pinag-uusapan nila? Di ba hindi naman? Kaya X po yan. Number 2, songbyol. Songbyol is sex or gender. Tungkol ba sa gender yung pinag-uusapan nila? Hindi rin naman. Kaya X yan. Shopping. So tungkol ba sa shopping yung pinag-uusapan nila? Hindi naman. Kaya X yan. So of course, the correct answer is number 3. Sonmul. Ano ba yung sonmul? Sonmul is gift. Regalo. So ayan yung pinag-uusapan nila. Tinatanong ng lalaki nung una kung ano yung magandang ibigay para sa 70th birthday ng lolo niya. Nag-suggest naman yung babae na paano naman kung bigyan niya na lang ng allowance or pocket money. So gift or regalo yung pinag-uusapan po nila. Kaya number 3 is the correct answer. Punta naman tayo dito sa number 2 and 3. Instruction po dyan is taumul.ko lo 가장 알맞은 것을 고르십시오. So again, ibig sabihin lang po niyan is makinig sa kasunod at piliin yung pinaka tamang karugtong na salita. So meron pong question sa audio. Pakikinggan lang po natin and then pipiliin natin yung appropriate response doon sa tanong na iyon. So makinig pong mabuti. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 2번 한국에서 장례식에 가봤어요? 1. 네, 저도 초대해 주세요. 2. 네, 저도 만나고 싶어요. 3. 아니요, 장례식장을 이용해요. 4. 아니요, 이번이 처음이에요. Okay, so isa pa po, makinig. 2번 한국에서 장례식에 가봤어요? 1. 네, 저도 초대해 주세요. 2. 네, 저도 만나고 싶어요. 3. 아니요, 장례식장을 이용해요. 4. 아니요, 이번이 처음이에요. Okay, so ano kaya ang posibleng sagot dyan? So nagtatanong yung lalaki sa audio, 장례식에 가봤어요? 장례식에 가봤어요? So kung di po talaga naintindihan, ito po yung sinabi. 한국에서 장례식에 가봤어요? So translate natin. 한국 is South Korea. Merong location particle. 장례식, ibig sabihin po is funeral. Lamay. No? Lamay with location particle. 가봤어요, ibig sabihin po is have tried going. Tried going. Sa Tagalog, na-try mo na bang pumunta? So na-try mo na bang pumunta sa funeral sa South Korea? So na-try mo na bang pumunta sa Lamay sa South Korea? So ano kaya ang tamang sagot dyan? So isa-isahin po natin itong mga choices. Number 1. 네, 저도 초대해 주세요. Sabi niya, 네 is yes. 저도. So 저도 is me too. 초대해 주세요. So ipihin po niyan, 초대하다, to invite, dinagdagan ng he 주세요, ibig sabihin, please invite me. Sabi niya, yes, please invite me too. Oo, paki-imbitahan din ako.
So malayo po dun sa tanong ng lalaki. Kaya mali po yung number 1. Number 2. Ne, 저도 만나고 싶어요. Ne is yes. 저도 again is me too. Ako din. Yung verb natin, manada, to meet. Merong gu시뻐요, 1. So, ibig niya sabihin, yes, me too, I want to meet him or her. Sa Tagalog, oo, ako din, gusto ko siyang ma-meet. So, ang layo po ulit sa sinabi sa audio. Again, tinatanong kung na-try mo na bang pumunta. So, hindi ka naman sasagot ng ganyan. Kaya mali po yan. 아니요, 장례식장을 이용해요. 아니요. So, 아니요 is no, hindi. 장례식장. So, 장례식장, ibig sabihin po niyan is yung funeral homes. No? Yung mga parang St. Peter dito sa atin. Merong 을, which is an object particle. 이용해요 is to use. Gumagamit. So, sabi dyan, no, we use funeral homes. Hindi, gumagamit kami ng funeral homes. So, hindi naman tinatanong kung ano yung ginagamit during lamay, di ba? Kaya mali din po yan. So, correct answer po is number 4. 2번이 처음이에요. 아니요 is no. 2번이. So, 2번, ibig sabihin yan is this time. 처음이에요, ibig sabihin is my first time. So, sabi niya, no, this is my first time. So yun po yung translation ng number 4. Hindi, ito ang first time ko sa Tagalog. So yun yung sumasagot sa tanong na kung nakatry ka na bang umattend o pumunta ng funeral. So number 4 is the correct answer. So dito naman tayo sa number 3. So makinig pong mabuti sa audio. 3번. 아궁 씨, 이번 주 일요일이 제 결혼식인데 올 수 있어요? 1. 저하고 같이 가요. 2. 제가 먼저 갔다 올게요. 3. 동료들이 많이 참석했어요. 4. 당연히 가서 축하해야지요. Okay, so isa pa po, makinig. 3번. 아궁 씨, 이번 주 일요일이 제 결혼식인데 올 수 있어요? 1. 저하고 같이 가요. 2. 제가 먼저 갔다 올게요. 3. 동료들이 많이 참석했어요. 4. 당연히 가서 축하해야지요. Okay, so ano kaya ang sagot sa number 3? Kung narinig mo yung ulsu isoyo, so ano kaya ang ibig sabihin nun? So pwede kang makakuha doon ng clue sa posible mong isagot. Kung di po talaga naintindihan, ito yung sinabi sa audio. Sabi niya, 아궁 씨, 이번 주 일요일이 제 결혼식인데 올 수 있어요? Translate po natin ito. 아궁 씨. So Mr. Agung, Ibon, again, this time or this, Ju, with 일요일. So 일요일 is Sunday, linggo, with subject particle. Yung J is my, aking. 결혼식 is kasal, wedding. Meron lang inde. So again, yung inde is a conjunction meaning and, but, or so. Nagbibigay ng background information para mas maintindihan yung sasabihin na kasunod. Yung ulsu isoyo naman, ibig sabihin niyan is, can you come? Makakapunta ka ba?
kaya mo bang pumunta? Yun yung ibig niyang sabihin. So, translate natin. So, sabi niya, Mr. Agung, this week Sunday is my wedding. So, can you come? Sa Tagalog, ngayong linggo ay aking kasal, Mr. Agung. So, kaya naman, makakapunta ka ba? So, anong isasagot natin kapag yan yung tanong? Translate natin yung choices. Number 1, Johagu 같이 가요. So, Johagu, ibig sabihin with me. 같이 가요, ibig sabihin, let's go together. So, bagay ba yan? So, can you come? Ang isasagot, let's go together with me. So, mali po. So, hindi ka naman sasagot ng ganyan. Kapag tinanong ka kung kaya mo bang makapunta, can you come? So, mali yung number 1. Number 2, 제가 갔다 올게요. 제가, meaning po niyan is I. 먼저 is first. Una. 갔다 올게요. So, 갔다 올게요, ibig sabihin, aalis ka. Pero babalik ka rin later on. So, 갔다 올게요. So, will go and come back later on. Yun yung meaning niya. Will go and come back. Meaning, aalis ka lang. So, ibig niya sabihin is, I will go first. So, yun yung translation niya. So, mali naman. Hindi ka naman sasagot ng ganyan kung tatanungin ka na, can you come? Number 3. 동료들이 많이 참석했어요. 동료들이 많이 참석했어요. So, 동료들. So, 동료들 is colleagues. No? Plural, marami. Merong subject particle. Many is many. Marami. 참석했어요, ibig sabihin attended. Past tense, no? Umattend. So, sabi dyan, maraming co-workers ko yung umattend. So, maraming umattend na co-workers. So, naka-past tense, so obviously mali na yan. Wala ring kinalaman doon sa tanong ng babae. Kaya wrong din po yung number 3. So, the correct answer is number 4. Sabi dyan, 당연히 가서 축하해야죠. So, 당연히. So, 당연히, ibig sabihin po niyan is of course. Siyempre naman. Kaso. So, kaso is to go. Pupunta. Merong so, ibig sabihin, and then. May sequence ng action. And then, 축하해야죠. Ibig sabihin po niyan is, I must congratulate you. So, sabi niya, Shepan, pupunta ako at dapat i-congratulate kita. I must congratulate you. So, of course, ito po yung sumasagot sa tanong nung babae na kung makakapunta ka ba. Sabi niya, oo naman, pupunta ako at i-congratulate kita. So, that's the correct answer. Number 4. So, pakitake note po ng mga vocabularies po dyan. Dito naman tayo sa kasunod. 4 and 5. Yung instruction po dyan is taong jung, 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? So, ibig sabihin lang po niyan is ano daw yung kahalintulad ng content na narinig mo sa mga sumusunod. So, pakikinggan natin yung audio, pipiliin natin dito sa choices kung ano yung may kaugnayan or kahalintulad doon. So, makinig pong maigi. 4번부터 5번까지. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 4번. 이번 주 토요일에 진수 씨 아기 돌잔치에 가지요? 선물은 샀어요? 네. 아기 옷을 샀어요. 푸엉 씨는요? 그동안 일이 많아서 아직 못 샀어요. 퇴근 후에 사러 가야겠어요. Okay, so isa pa po, makinig. 4번.
이번 주 토요일에 진수 씨 아기 돌잔치에 가지요? 선물은 샀어요? 네. 아기 옷을 샀어요. 푸엉 씨는요? 그동안 일이 많아서 아직 못 샀어요. 퇴근 후에 사러 가야겠어요. Okay, so medyo mahaba po iyon. So kailangan nyo talagang practicein na po yung listening skills po ninyo. So kung di po naintindihan yon, try po muna natin basahin itong script. And make sure na paulit-ulit pakikinggan later on para masanay yung tenga kung paano pinopronounce itong mga words na ito. So ito po yung pinag-usapan nila. Sabi ng babae, 이번 주 토요일에 진수 씨 아기 돌잔치에 가지요. 선물은 샀어요. Translate po natin. So, 이번 주. So, ibig sabihin, this week po ulit yan. Toyoil, Saturday, Sabado, with time marking particle na e. Jinsu si. So, ibig sabihin, si Mr. Jinsu or Miss Jinsu. Agi. Agi, ibig sabihin, baby. Dulchanchi. So, Dulchanchi, pakitake note din po ito. Ito po yung tawag sa first birthday ng baby. First birthday party. Dulchanchi. Meron ulit location particle, location preposition, kajiyo. So, yung verb natin dyan is to go. Merong jiyo. So, yung jiyo dyan is a tag question, meaning right. Sa English, sa Tagalog naman, di ba? So, yun siya. So, sabi niya sa una niyang question, di ba pupunta ka sa first birthday party ng baby ni Mr. Jinsu ngayong Sabado, this week Saturday? So, yun yung una niyang tanong. Sabi niya kasunod, 선물은 샀어요. So, 선물 again is gift, regalo with topic particle. Sasoyo, ibig sabihin past tense ng to buy, subot. So nagtatanong siya, ibig niya sabihin, did you buy a gift? Nakabili ka na ba ng regalo? So yun yung ibig niyang sabihin. So yung sabi naman po nung lalaki, ne, 아기 옷을 샀어요. 푸엉 씨는요? So translate natin. Sabi niya, yes. So yes, ne. Agi, baby. Ut. Ut is clothes, damit. With object particle. And then sasoyo, ibig sabihin, again, bought. No? Past tense ng to buy. So bought. Sabi niya, yes, I bought baby's clothes. Oo. Bumili ako ng damit pambata. So yun yung una niyang sinabi. Sabi niya kasunod, Puong sino niyo? Sabi niya lang dyan, how about you, Miss Puong? So binalik niya yung tanong kay Miss Puong. Ang sabi naman ng babae, 그동안 일이 많아서 아직 못 샀어요. So ibig sabihin po niyan, 그동안. So sabihin lang po nito is during that time. So pwede rin po itong nung mga nakaraang araw. 그동안. Iri, ibig sabihin po is work, trabaho. Manta, ibig sabihin marami, many. Ang aso. So yung aso again, pwede yung because, pwede rin pong and then. Dahil sa Tagalog. Ajik. So ajik is still. Parang pa sa Tagalog. Mot sa soyo, ibig sabihin, I cannot buy. Can't buy. Hindi makabili. Sabi niya, dahil maraming trabaho nung mga nakaraan, kaya naman, hindi pa ako nakabili. So yun yung ibig niyang sabihin. Sabi niya kasunod, 퇴근 후에 사러 가야겠어요.
Twegun. So twegun is yung pag-out sa trabaho, out from work. Merong hue, yung hue is after, pagkatapos. Yung verb naman natin dito, sada, again, to buy. Merong ro, gaya, gesoyo, ibig sabihin, must go. Dapat umalis, in order to. Must go in order to. Sabi niya, dapat daw siyang umalis para bumili pagkatapos ng trabaho. So yun yung ibig niya sabihin. After mag-out ng trabaho. I think I must go to buy after I clock out from work or after work. So yun po ang sabi ng babae. So tingnan naman po natin dito sa choices kung ano yung may kahalintulad dun sa pag-uusap nila. Number 1, sabi, 여자는 아기 선물로 웃을 샀습니다. So 여자 is girl, babae. 아기 선물. So 아기 선물 is baby gift. Regalo sa bata. Yung lo, ibig sabihin 4 or 2 lang po yan dyan. Ut is damit, clothes. 샀습니다 is bought, bumili. So bumili daw ng damit as regalo sa bata yung babae. The girl bought clothes as baby's gift. Tama ba yon? Yung babae ba yung bumili ng damit ng bata? Hindi naman. Eto, lalaki po yung nagsabi noon. So bumili daw siya ng damit pang bata. Yang number 1. Number 2. 남자는 돌잔치 선물을 준비했습니다. So 남자 is yung boy with topic particle 돌잔치. So 돌잔치 ibig sabihin po niyan is yung first birthday party. 선물 again is gift. 준비했습니다 ibig sabihin prepared, naghanda sa Tagalog. So nag-prepare or naghanda daw ng regalo sa first birthday party yung lalaki. Tama ba yon? Yes. So again, sabi nga natin kanina, bumili siya ng damit ng bata. So naghanda siya ng regalo para sa first birthday party. So number 2 is the correct answer. Yan yung sagot na hinahanap po natin. Tingnan natin tong 3 and 4 kung bakit naging mali. Sabi sa number 3, 남자는 토요일에 돌잔치에 못 갑니다. So 남자, yung lalaki daw with topic particle, 토요일 is Saturday, Sabado. With time marking particle, 돌잔치. 돌잔치 again is first birthday party with location preposition and then 못 갑니다, ibig sabihin cannot go. Can't go. So yung lalaki daw, hindi makakapunta sa first birthday party sa Sabado. Tama ba yan? So mali po ulit. No? Again, yung una, tinanong siya ng babae. Di ba, makakapunta ka sa first birthday party ng anak ni Jinsu? Sumagot siya ng de. So yes. Naghanda pa nga siya ng baby's clothes. So ready na siya pumunta. Meron pa nga siyang baon na regalo. So number 3 is wrong. Number 4. 여자는 남자와 같이 선물을 사러 갈 겁니다. So 여자, again girl, meron topic particle. 남자 naman is boy. Lalaki, merong wa 같이, ibig sabihin together with. 선물 again is gift, regalo. 사러 갈 겁니다. So ibig sabihin lang po niyan is will go to buy. Will go in order to buy. Tagalog, aalis para bumili. Kasi yun yung sabi dyan.
So kumpletuhin natin yung sentence. Sabi sa number 4, yung babae daw aalis para bumili ng regalo kasama yung lalaki. Tama ba yon? Aalis ba silang dalawa para bumili ng regalo? Hindi po. Walang sinabi na gano'n. In fact, sa last sentence ng babae, sinabi niya, I think I must go to bank after work. So, ibig sabihin, siya lang mag-isa yung bibili. Walang sinabi na kasama yung lalaki. Kaya mali din po itong number 1. So again, correct answer is number 2. Yan lang po yung kahalintulad doon sa conversation. Dito naman tayo sa number 5, sa makinig pong maigi. 5번. 유진 씨, 꽃 선물 받았어요? 아니요. 고등학교 선생님께 드리려고 샀어요. 오늘이 스승의 날이거든요. 선생님께 감사의 마음을 전하는 날, 맞지요? 진수 씨가 말해줬어요. Okay, so isa pa po, makinig. 5번. 유진 씨, 꽃 선물 받았어요? 아니요. 고등학교 선생님께 드리려고 샀어요. 오늘이 스승의 날이거든요. 선생님께 감사의 마음을 전하는 날, 맞지요? 진수 씨가 말해줬어요. Okay. So medyo mahaba. I hope kaya nang sundan yung iba doon. So kung di po talaga nasundan, ito po yung pinag-usapan po nila. Sabi ng lalaki, Eugene Shi, kud 선물 받았어요. So Miss Eugene, kud, ibig sabihin po niyan is bulaklak, flowers, flower. 선물 is regalo, gift. 받았어요 is past tense ng to receive. So naka-receive. So sabi ng lalaki, naka-receive ka ng flower gift, Miss Eugene. So nakita niya si Eugene siguro, naglalakad, may dala-dalang bulaklak. So yan yung tinanong niya. So naka-receive ka ng regalong bulaklak, Miss Eugene. Ang sabi naman ng babae, 아니요, 고등학교 선생님께 드리려고 샀어요. 오늘이 스승의 날이거든요. So translate po natin yung first sentence. So 아니요 means no. 고등학교. 고등학교, ibig sabihin lang po niyan is high school. 선생님, teacher. Merong ke. So yung ke, ibig sabihin po niyan is for or to. Kay or para kay. Dürida. So dürida, again, ibig sabihin po niyan is to give, naka-honorific form. Ryugu. So ryugu is in order to, para. Sasoyo naman is bought, bumili, past tense. So ibig niya sabihin, no, I bought in order to give to my high school teacher. So yun yung ibig niyang sabihin. Sabi niya pa kasunod, 오늘 is today, with subject particle, 스승의 날. So 스승의 날, ibig sabihin Teacher's Day. Araw ng mga guro. Ito naman pong i-kodunyo, because lang po yan. No? Nag-i-state ng reason yung speaker. Sabi niya, because it is Teacher's Day today. Sabi niya, dahil Teacher's Day ngayong araw. So yun yung sabi niya sa last sentence. So again, buuin natin. Sabi niya, no, bumili ako para ibigay kay high school teacher. Kasi Teacher's Day ngayong araw. Ang sabi naman ng lalaki, kasunod, 선생님께 감사의 마음을 전하는 날 맞지요? 진수 씨가 말해줬어요. Translate natin. So, 선생님.
Sonsengnim, again, teacher. Merong ke, ibig sabihin, for, to, or para kay, or kay sa Tagalog. Kamsae maum. So, kamsae maum, ibig sabihin po niyan is grateful heart. John Hada naman, ibig sabihin po nito is to express. Merong nal, so day or araw. Matyo, ibig sabihin lang po niyan, right, di ba, in Tagalog. Sabi dyan, di ba, it is a day to express grateful heart to your teacher. Sa Tagalog, di ba, ito yung araw para ilahad yung pasasalamat mo kay teacher. So yun yung ibig niyang sabihin. Ang sabi pa kasunod, Jinsu shiga marhejosoyo. So si Mr. Jinsu daw or Miss Jinsu with subject particle, marhejosoyo. Ibig sabihin, sinabi, said, no? Said sa English. So sabi dyan, said by Mr. Jinsu. So sinabi daw ni Mr. Jinsu. So tingnan na natin sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa dialogue, sa pinag-usapan sa audio. Number 1, 여자는 남자에게서 꽃을 받았습니다. 여자는 남자에게서 꽃을 받았습니다. So translate po natin ito. 여자 meaning girl, babae, with topic particle. Namja is boy, lalaki. Ito naman pong egeso. Egeso, ibig sabihin from, galing. Kut is bulaklak, flowers, with object particle, and then badas sumida, ibig sabihin receive, nakatanggap. So sa Tagalog, ibig sabihin po niyan, nakatanggap ng bulaklak galing sa lalaki si babae. Tama ba yan? The girl received a flower or flowers from the boy. So naka-receive ba siya ng bulaklak galing sa lalaki? Hindi naman, di ba? So again, ang sabi ng babae, binili niya para ibigay sa teacher niya. So hindi niya yon natanggap. So number 1 is wrong. Number 2 tayo. Sabi, 남자는 선생님께 꽃을 드리려고 합니다. So 남자 is boy, lalaki. 선생님께, ibig sabihin for teacher or para kay teacher. Put, again, bulaklak. Durida, ibig sabihin to give. And then ryugu hamda, again, I plan or I intend to. So, I plan or I intend to give flowers to teacher. So, yun yung sabi ng lalaki. Yung lalaki daw, gustong or planong magbigay ng bulaklak kay teacher. Tama ba yun? So, hindi. No? So, again, yung may balak magbigay ng bulaklak para kay teacher ay yung babae. Hindi po yun yung lalaki. Kaya mali yung number 2. Number 3, sabi, 남자는 스승의 날에 대해 들어봤습니다. So, 남자, lalaki, with topic particle, 스승의 날. So, ibig sabihin, Teacher's Day. Meron lang time particle, tehe. Tehe is about, tungkol. 들어봤습니다, ibig sabihin naman po niyan is heard or narinig. So, narinig daw ng lalaki yung about sa Teacher's Day. So, the boy heard about the Teacher's Day. So, tama yan. Narinig niya yung about sa Teacher's Day. Kasi nga, sinabi sa kanya ni Mr. Jinsu. So, number 3 ay yung sagot na hinahanap po natin. Yan yung kahalintulad dito sa pinag-usapan nila sa audio.
So tingnan pa rin natin yung number 4 kung bakit siya naging mali. Sabi po dyan, 여자는 진수 씨에게 마음을 전하고 싶어 합니다. So, 여자. So, 여자 is babae. 진수 씨, ibig sabihin naman po niyan is Mr. Jinsu. Merong ege. Again, ege is for to. Para kay or kay sa Tagalog. 마음을 전하다. 마음을 전하다, ibig sabihin po niyan is to express yung feeling. Express yung nararamdaman. Merong gu, 싶어 합니다. Ibig sabihin lang po niyan, she wants. No? Gusto niya. Sabi dyan, yung babae ay gustong mag-express ng feeling sa or kay Mr. Jinsu. Tama ba yon? May sinabi bang ganyan? Wala naman, hindi ba? Again, yung babae ay nag-e-express ng feeling of gratitude sa kanyang teacher. Hindi po niya ina-express yung feeling niya para kay Jinsu. So mali yan number 4. So again, correct answer is number 3. Make sure po na i-memorize yung mga vocabularies na napag-aralan po natin. So hanggang dyan po muna. Annyeong!